takip silim nitong February 5 habang binabaybay daw ni Mario ang Hibong River sa Agusan del Sur. May kung anong bigla na lang daw yumugyog sa kanyang bangka. Pagduko na ako, nakita dahil ako yung ikog, lawas. Ay, ano ba ito ni? Ay, hadlo ko. Ang kanya raw nakita ang matagal nang kinatatakutan ng mga tiga-barangay Bourbon, San Francisco sa kanilang ilog. Ang di umano'y isang sirena. Pero hindi katulad ng sirena sa ibang mga probinsya. Ang itsura raw ng kanilang sirena, hindi kaaya-aya. Hindi rin daw flawless. Meron daw kaliskis sa braso. Kanang isda nga kanang janitor, bagit-bagit ba nga kataas yung lawas niya, wala pa sa ikong. Ang ulo niya, itignom niya. Under rin niya, yung ibalim, murag na ibuhok ba ako? Ang tawag nila rito, Kataw, suri kataw diri. Ana siya ito, ana diri so ana siya, ana siya tuwad. Bayo nga. Pangpang manghibong lagi at Anak man gid niya dito akong kuan barotom. Kuan ko Ginoo, hinaut niya makaabot ako sa among balingon. Ayan, murag nangurog na akong kuan. Murag pugnan man akong baroto. Gianan ako sa akong bugsay ang kanang daplin. Mulubong pa man. Ay hadlo ko. Singgit ko nga, "Tay, tabangi ko ha." tulong! Umalis ka! Pag atras niya pangpang man di ay, diyan ako akong baroto. Diyan sa si Maria may kasaka dito sa unahan. Nangayo siya tabang pero di man siya gikuan ng tabang kay abi man nila nagahubog. Wa tulog gid sa huna-huna. Sige na mo pamaroto sa hibong. Manlawi ko nga kung taga di man ko kita nga to. ang ilog ng Hibong may habang 8 kilometro at lalim na hanggang 15 metro. Ang pinaniniwalaang kataw o ang tawag nila sa sirena rito, matagal na raw ginagambala ang mga residente. 15 anyos pa lang daw ang ngayon 77 anyos na si Nanay Loretta. Harap-harapan daw niyang nakita ang maalamat na kataw. Mga alas 3, naligo mi. Gikan sa eskwelahan. Nakita na mo kalit, pataw. Itong color niya, orag green. Taas ang buhok niya diri. Oh. Padidi sa bata. Na may ang bata. Bakit gukos? Mama ko rito, pataw. Nanghadlok mi. At ang kataw nang hihila rin daw. Kahuman ako paglaba, naligo ko. Tinganak ko nga, nana nagunit sa akong tiil. Nakuratan ko, kay klaro mangyud na ako tong kuan niya, kamot nga, ikuan sa ako. Kapansin-pansing pare-pareho ang pagkakalarawan ng mga residente rito sa di umano'y sirena o kataw. Kanang isda nga kanang janitor. Ilang kaanang janitor, maura ng kuan niya, hingbis niya. Humop ang pagunit niya sa ako, aba, bugnaw kaayo. Pag-as lagi ang kukuan to, motong nahadlo ko. Kirida ko maglabhanan, makaligo, mahadlok na ko dito sa suba, maadto, kay tulod adto nga ako. May pagkapilya nga rin daw ito. May gunanon sa ano ko, ari. Apat na daliri ang humipo. Nagulat ako. Paglingon ko, wala man ako nakita. Tao ba o ano siya? Ilang sandali lang daw ang kataw nagsimula pang mamitik. Malakas talaga yung pagpitik. Kaya dali-dali akong umahon. Baka kukunin ako, hilain. Pero hindi lang daw yun ang kayang gawin nito. Nangunguha rin daw ito ng buhay. Kwento ni Josephine, nito lang Enero, nagpaalam na magsiswimming sa ilog ng Hibong ang 9 na taong gulang niyang anak na si Clint. Pagtalon niya, hindi na siya talaga lumutang. Imposible naman talaga na hindi siya lulutang. Marunong naman ang anak ko lumangoy. Pero hindi yun mangyayari kung walang malalang dahilan. Ipapil mo naman sa akin kung wala ka na o buhay ka pa. Kung nakita ko lang katawan mo na wala ka na, parang matatanggap ko pa eh. May parang paniniwala may kataw daw dyan. Di din ako sure sa mga ganyan, ma'am, kasi never din naman ako nakakita ng ganun. Katong pagkawala sa bata, may kalabutan sa kataw. May serena talaga dito. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Clint kahit pa ang labi nito.
Dahil dito, mas umigting ang mga usap-usapan na si Clint di umano inagaw ng kataw. Pati ganin ng ako mga anak na ako, buwan na ako sila nga, di na gyud kami muadto sa suba kay nanay mga katalagman diha sa suba. Ano nga kaya ang namamataan ng mga tiga-barangay sa ilog? Meron nga ba talagang kung anong nilalang sa Hibong River na nagtatago lang at naghihintay sumalakay? Dahil dito, binagtas ng aming team ang misteryosong ilog bandang alas 5 ng hapon sa parehong oras kung kailan inatake di mano si Mario ng kataw. Sa una, kalmado lang ang tubig. Nung biglang, Ano nangyari, kuya? Hindi yan tao. abangan mamaya! Sirena, pero ang itsura, hindi raw kaaya-aya. At kung tawagin nila, kataw. Di umano, umaatake sa isang ilog sa Agusan del Sur. Para may dumaan dyan. Hindi yan tao. Hanggang ang kapitan ng Barangay Borbon may ipinagtapat tungkol sa kanilang ilog. Hindi rin malayo na itong Hibong River, may mga... Sa paglilibot ng aming team sa ilog, ang kanilang bangka biglang Ano nangyari, kuya? mamaya na. Miyerkules, bandang alas 5 ng hapon. Sa parehong oras kung kailan inatake di mano si Mario ng kataw o sirena, matapang na binagtas ng aming team ang Hibong River. Sa una, kalmado ang tubig nung bigla na lang Ano nangyari, kuya? Oops, walang mag-aapalan. Nagdagdag ng gasolina. ang kapitan ng Barangay Borbon may hinala sa nangyari kay Mario. Sa 10 taon ko dito, nanungkulan bilang kapitan, wala ko nakarinig ng balita maliban lang kay Mario nga mayroong sirena. Pero ayon kay Kap, hindi raw sirena o katawang nasa ilog ng Hibong, kundi Hindi rin malayo na itong Hibong River, may mga buhaya din. ang Hibong River kasi konektado sa Agusan Marsh kung saan malapit na nahuli si Lolong, ang higanteng buhaya noon lamang 2011. Malaki po na chance na talagang may nakapasok na mga fish species galing ng Agusan Marsh. Saka posible din po na hindi lang mga isda, kundi posible din mga baka buhaya. Kasi doon sa Agusan Marsh, doon yung mga galing yung mga buhaya dito sa Agusan del Sur. Sinamahan din ng aming team ang mga tiga-BIFAR sa kanilang inspeksyon sa Ilog Hibong. Yan. Para may dumaan dyan. Hindi yan natural na markings dito sa riverbank. Hindi yan tao. We can assume na isda po yung nakita ni Kuya Mario. May mga malalaking isda po talaga na nahuhuli. Ang advice po natin, after flooding, tignan po nila kung may mga unusual po na mga markings po sa gilid ng river, may predator na nandyan sa ilog. And kung isda naman po, i-observe po nila yung water movement. Katawagin siya. Ay, buhaya, kailan mo kung buhaya. Dili to buaya. Silba ko pa buaya, na hiliburan ako giko. Naninilawa ko hindi buhaya, ma'am. Kung may buhaya, kakagatin ka. Ang hamon ng mga tiga-Ilog Hibong sa mga nagdududa sa kanilang istorya, bakit hindi raw subukang doon sa kanila tumira? At baka makita rin ang inyong hinahanap. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.